Ayan. Have a blessed good morning. Morning pa, no? Ngayon ay September 11, 2024 at ang oras ay 11:30 a.m. Araw ngayon ng ano bang araw ngayon? Wednesday. So, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas, aking pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka Diyos ng kaliwanagan, ang banal espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Maraming salamat sa apat na direksyon ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmahalika Kingdom of God, the lupa sugsuluin part. Darul Islam, 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang 12 tribes. Okay. Kumusta ang lahat ng mga kapatiran? Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kaliwanagan, kaunawaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa ating lahat. Okay. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga kapatid, no, sa lahat ng inyong full support. Okay. Hihingi din ako ng paumanhin dahil kahapon message ako na magba-vlog, kaya lang ang daming, ba't parang ang cellphone ko ay hindi nagcha-charge? Ayun, ala, ano nangyari sa charger ko? So, sandali lang, na-distract ako. Bakit ganito kayo ang charger ko? Anong nangyari? No? Sandali lang, ha? Sandali lang, mga mahal kong kapatid. Okay? Anong, uy. Bakit nagkaganito siya? Lah. So, kailangan kong, ayun. So, ayun. So, pasensya na at medyo nagkaroon akong problema sa aking charger. Okay po. Yes po, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Nandito tayo ngayon sa ating topic. Isa-isahin natin to. Hanggang ngayon ay maraming hindi nakaka-recover. Mahalaga itong pag-usapan natin, mga mahal kong kapatid. Okay? So, unahin natin dito yung issue tungkol pa rin, no? Walang sawang sa ating kapatid na Kibuloy. So, mulit sa muli, binabati ko ang ating mahal na kapatid na Kibuloy. No, katulad ng sinasabi ko ng aking vlog, September 4. Oy, makinig kayo sa aking vlog ngayon. Napaka-importante ito. Aside from Kibuloy, nako, makinig kayo. Okay. Binabati ko ang ating mahal na kapatid na Kibuloy, ano, kasi for me, ang kanyang pagsuko, katulad ng sinabi ko sa inyo before, that September 4 ay nag-vlog ako that kusa iyang lalabas at kusa iyang susuko at nangyari itong September 8. Alam niyo yan, mga followers ko. So, lahat po ng pangyayari ay, lahat po yan ay may dahilan. Okay, meron akong mahalagang iano sa inyo. Okay? Meron akong mahalagang i-reveal sa inyo. Nasa na ba yung sinulat ko? Okay. Alam niyo, mga mahal kong kapatid, para sa akin, sa kabila ng masalimuot na nangyayari sa ating mga kapaligiran ngayon, sa kabila ng mga crisis, no? Sa ating nabulol ako, sorry. No, ay nagkaroon tayo ng krisis, no, maging sa ating mga mahal na mga namumuno sa ating gobyerno ay nagkaroon tayo ng krisis, maging sa hani ngayon ng AFP, PNP for me ay nagkaroon po ng krisis. Okay, alam niyo sa pagkasuko ni Kibuloy, malaking impact ito at magkakaalaman dito, no, at ang according nga sa kanyang one of the preacher, no, sa KOGC, no, after nung na sumuko siya ay nagmisa yata sila, and according, no, sila na rin mismo ay sinabi nila, we are just playing our rules in this spiritual drama, no. Yan, nanggagaling na rin sa kanila at sinabi nila na lahat ng mga nangyayari sa atin at mangyayari pa lang, lahat yan ay mga nakatakda na. So, ito yung sinasabi kong system is real. No? So,
itong mga kaganapan na ito ay malaki tong impact, no? Para sa mga nakakaunawa, malaki talaga tong impact para sa ating lahat. Number one, okay. Yung issue na yon, katulad ng sinasabi ko, our kapatid Kibuloy is ginamit pa rin ng ating Panginoon, whatever it is, no, the negative sides, ay ginamit pa rin siya dahil doon ay sana magiging daan ito na mamulat ang lahat. Okay. Actually, para sa ating mahal na pamahalaan, ipagpaumanhin po. Kailangan kong sabihin ang katotohanan, no? Sana din ay hindi ako ma-misinterpret nito. Kung ito na, 'di ba, mga viewers ko, mga mahal kong taga-subaybay, sinabi ko na, no, that our kapatid Kibuloy ay wala talaga sa Kingdom of Jesus Christ. Wala talaga siya doon. Yes, nandoon siya sa isang underground, pero wala doon sa underground ng KOGC. So, the truth is the truth, and the truth shall set us free. Ngayon, paano nasasabi at paano nabibigkas na babahagi ng isang hamak ang mga katulad niyan? Imagine na, ito gusto ko lang liliwanagin, hindi ko to nire-recall para ma-impress ko kayo sa akin. Kasi September 4, nag-vlog ako, maliwanag yan, mga mahal kong viewers, na kusang susuko si Kibuloy. Meron pa nga akong TikTok niyan di ba? September 8 nangyari yon. So, lahat yon pinaliwanag ko. So, ito tayo sa moment. Ito yung pinakamahalaga. Meron talagang shocking na magaganap. Alam niyo yan, si Lidimin, hindi basta-basta nagbibigay sa inyong mensahe without the leadings of the Spirit. Okay. Yung nangyari kay kapatid na Kibuloy is ganito po yon. Sa pamamagitan ng mga pangyayari, di ba mas na-discover that meron talagang tinatawag na underground or tunnel. At yan ay may kinalaman lahat sa treasure. Okay? Nakita naman natin lahat, di ba? So, doon sa treasure na maliwanag yun. Sikat ng araw, treasure talaga yun. Okay, doon kasi sa pangyayari, number one, but before that pala, nakalimutan ko, kung sa bagay, sumuko na rin naman siya, pero hindi sana aabot ng ganon, no? Na nagkaroon ng sakitan. Sabihin man nating ang kapatid na Kibuloy, kung mayroon man siyang pagkakasala sa paningin ng iba, pero yung part na yung in due respect na lang, no? Sa ano man ang paniniwala at pananampalataya nating mga kapatid, no? Yes, our kapatid Kibuloy is not perfect. Although na he is claiming that he is the Son of God. Okay, ginusto niya yan. Okay, given yon. Gusto mo yan Ikaw yan kwento mo yan Pero bilang tao na lang, no? Bilang may takot sana sa Panginoon. Hindi sana umabot sa punto na maraming nasaktan, may nasawi pa, no? At dumating pa yung ayan, nawawala ang signal natin. Okay. Dumating pa sa punto na mismo yung kongregasyon na yun, yung, yung building na yun ay talagang dumating talaga sa punto na may mga nasira. Alam mo yun, nakakalungkot. Naiwasan sana yun kung, no? Sana ito yung ma-realize ng bawat isa. Kung sana, no? Kasi binibigyan natin sila binibigyan natin, tumutulong tayo, no? Hindi para ipahamak ang ating kapatid na Kibuloy. But anyway, katulad ng sinasabi ko, lahat ng yon ay pinahintulutan ng Panginoon para mamulat tayo sana sa katotohanan. Hindi yung tutukan, yung regarding sa mga reward. Mamaya, darating tayo sa mga reward na yan. Nakakagigil talaga. And then, sana maging mulat, no? Magiging daan na mamulat sa lahat. At hindi ko to sinasabi para i-insist ang sarili ko. Because I cannot please everybody. Hindi ko hawak ang mga utak ng iba sa atin. Alam niyo that nag-vlog ako that I, Lidimin Canuto, declared with help of Master Yama na wala si Kibuloy dyan. Gumamit man kayo ng heartbeat, pero may ginamit din tayo to penetrate kung nasaan sila. Hindi yon para mapasama ang ating kapatid at mapahamak. Okay? Tumutulong tayo sa lahat. Hindi sana talaga aabot ng ganun kung nakinig lang sana po kayo, no? Sa part ng ating pamahalaan. But
sa kabila ng lahat, lumabas din talaga ang totoo. That aside from doon sana sa target ng sitwasyon na ang tinatarget ang problema, yung regarding sa kinakaharap ng kaso, ay medyo na-divert doon sa usaping treasure. At sa ganung paraan, inakita naman din talaga lahat ng ebidensya, 'di ba? Na meron talaga, no? Meron talagang senaryo ng ganon, no? Na tawag nito, nakita naman, no, yung mga tunnel. So system is real. No, system is real. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na lahat po, no, ng gumagalaw about sa mga kagintuan. Sinasabi ko na sa inyo. If you are the king, if you are the queen, if you are the jack, if you are the four aces of the alas, Lidimin Canuto is still the joker and always watching your game, no? So anyway, itong mga pangyayari nito, kasi bago pala nangyari ang mga ganyan, ay may mga video na pala. Okay, makinig kayo ha, kasi this is very important. Para yung iba nating mga kapatid ay hindi po magkakamali. Okay, at hindi lang sa pagkakamali, kundi mapapahamak. Okay, this is it. Before pala na nangyari ang mga ganyan, mayroon na palang kumalat na video, no, na since na nagpipreach ang ating mahal na kapatid na Kibuloy, he declared, no, si kapatid na Kibuloy, he declared, no, sinabi niya talaga yan, no, na makikita niyo naman sa wall ko, no, kaya ginashare ko, credit to honor, no, na sinabi niya na ang pinaka malaking stock of gold ay US at saka Germany, no, ng German. Sinabi niya yan, nandyan yan sa TikTok niya, lumabas yan eh, no? Ito na ngayon, dito na, makinig kayo. Alam nyo, sa totoo lang, ano man po ang sinasabi nilang gold, bakit niya nasabi yon? Dahil doon sa na-treasured niya. Ano yung hallmark? That is the sushi. Ha? That is the sushi. At mahal na kapatid na Kibuloy, ako na po ang nakikiusap sa inyo. Gin-vlog ko ito, hindi para magbida-bida sa madlang people. Gin-vlog ko ito para mapagtulungan ang dapat na mapagtulungan. Nakita naman lahat ng evidence no? Kung ikaw ay isang mananampalataya or preacher, kahit sabihin natin ilang taon ka na nagpipreach ng hindi sa gina-judgmental ko, gina-underestimate, hindi ka makakapagtayo ng ganon, hindi ka magkakaroon ng mga luxury na mga kapritsyon sa buhay, ng mga private plane, ng mga private helicopter, blah blah blah, etc. Hindi po, no? The worst is yun na yun, no, na ito yung sinasabi ko, that ang iba nating mga mahal na kapatid ay nalasing kasi, no? Nalasing talaga. Pag nakahawak ng mga bagay-bagay ay medyo, pag hindi niyo po nakokontrol ang sarili niyo, ayan, delikado na po yan. Okay? Kaya ako, nagpasalamat na lang ako kay Lord. Mayroon mang mga bagay na yan, pero ito gina-coordinate din natin, sapagkat lahat po kasi, okay, lahat ng mga nagtitreasure, makinig kayo dyan, okay? Lahat po yan ay nakasystem. Yung iba kasi, sasabihin nila na sila ang nakahukay, nag-treasure nga, ay sa kanila na, no? Kaya po may hallmark yan, dahil po lahat po yan ay nakaprogram. Dito tayo magtutok kay Kibuloy. Yung pagkasabi niya na ang maraming gold na backup or ng gold na record ay ang US, doon ko po siya i-correct. Why? Dahil po ang mga ginto na yan ay hindi din po yan sa US. Hindi po yan sa US. Nagkaroon lang ng mga usapin, no? And to make the story short, kaya nga sa lahat ng mga nagki-claim ng accounts, the global accounts, kaya nagkaroon ngayon ng mga samot-saring mga organization, mga foundation, no, mga accounts dito, accounts doon, may kinalaman siya sa mga ginto. Okay.
Kaya nga, multimo, alam natin that 3,500 metric tons yung nakarating doon sa Barcelona, Spain. Bakit po hinuli? Kung totoosin po, maraming matataas na opisyal ng ating gobyerno ang kasangkot doon. Pero kahit matataas lang mga opisyal, pero bakit hinuli? Pag hindi nyo po masagot ang source of origin, no? Sigurado. 'Di ba? Nag-action pa nga ako ng ganon, 'di ba, sa aking TikTok, 'di ba? Ganito na lang, maging sa ating pamahalaan, no? Ay yung sa atin kasi hindi alam, no? Kaya nga nagsasalita ang aban yung lingkod, pinapaliwanag ito sa inyo, hindi po para magbida-bida sa inyo, kasi ayaw ko po kayong mapahamak. Yun po yung totoo, no? Kung tutusin, I don't know, no? Kung sa iba, no? Kaya nga, itong tungkol sa mga kagintuan, para doon kay mahal na kapatid na Kibuloy, at kay mahal na dating presidenteng PRRD, no? Alam nyo, na-appreciate ko, no? Nakita ko sa mga video, na-appreciate ko yung humanitarian ninyo. Pero bilang lingkod ng Panginoon, meron pa rin pong mali. Ano yung mali? Dahil po, alam nyo po ang katotohanan, kaya ito yung, alam nyo yung katotohanan na yan, kaya may hallmark po yan, ay hindi lang po yan sa Pilipinas. No? Hindi lang po yung, actually po, nakuha ko pong record. Tininan ko po sa system, lahat po yan, monitoring ko po yan. No? Maraming nagagalit sa akin dito, no? Lalo na, no, maraming nagagalit sa akin dahil sinasabi natin ang totoo. Yang mga ginto na yan, mapakinabangan natin yan at hindi lang dapat ang Pilipinas ang makikinabang yan. Kung ano po yung nakaprogram, doon po sa mga gold na yan, hindi po dapat suluhin ng Pilipinas yan. Para sa kaalaman ng lahat, Mindanao, mag-ready kayo. Why? Dahil po sa nangyari, kasi nga 'di ba, nasa mga video 'yan, yung mga equipment, yung mga sabihin natin yung mga materials, no? Sino ang nasa likod niyan? Mismo sa bibig ng nandoon sa nag-video na yon ay kung hindi ako nagkakamali, no? Maliwanag yung salita niya kasi bawat video pinapakinggan, pinag-aralan, no? Tinitingnan ni Lidimin sa monitoring sa system. Kung totoosin po, no? Kung totoosin, makinig kayong maigi sa lahat ng nagko-commodities para ito sa inyo, hindi to para sa akin. No? Hindi to para sa akin. Kaya nga sinabi, anyway, happy 126th birthday po sa inyo. No? Happy birthday po. Kung kayo po, yung iba, tatawagin ng iba, daddy, papang, tatay, kung ano-ano, Lidimin Canuto, alam niyo po yan. Ang tawag ko sa inyo ay the steel of a part, no? You are the steel of a part, no? Ito po yung, alam niyo September 11 ngayon, banggatin na natin, FEM, ang my birthday ngayon, pero the real FEM, yes, he is still alive. He is 126 years old. The original. Hindi yung clone. No? The original. Actually, inaantay kong tawag niya. Kasi may instruction no? Instruction, hindi ito para magbida-bida si Lidimin. Kung hindi po, para po ito, no, sa kabutihan nating lahat. Pero, nakakalungkot dahil ang mga tao ngayon, wala na bang inisip kundi magkaroon ng kapangyarihan. Lahat ng may hawak ng mga commodities ay Lidimin Canuto declared. Pag hindi po kayo makikipag-isa, no? Maging sa ating mahal na pamahalaan, no? Magiging sanhi lang ito ng ating pagkakawatak-watak, pagkakabahagi-bagi, higit sa lahat, pag-aaway-away. No? Pagkakaaway-away, wala kayong ibang pinahamak kundi sarili nating bayan. Why? Tingnan ninyo ha, itong mga kagintuan, kasi namumonitor natin, ito ngayon mga nakagintuan, no? Alam nyo, kahit anong tago ninyo dyan, no? Hawak ko po ang serial number. Naka-record po yan, hawak po yan, nakaka-monitor po yan, no? Para sa ating mahal na PRRD, nakikiusap po ako.
to make the story short, hindi naman po kayo iba kay FMA kung tutuusin. Para sa kaalaman ng lahat, hindi naman po yan sila iba kay FM. Marcos at saka Duterte, hindi naman ho magkaiba yan eh. Ay, Diyos ko. Hanggang kailan ninyo itago ang buong katotohanan? Nang dahil lang sa kapangyarihan ay di baling magpatay kayo dyan, no? But anyway, mapapakinabangan po natin yun ng maging maayos, no? Na hindi po tayo na wala pong tawag na panghawakan tayo sa liig. Magiging maayos po lahat yan dahil ang mga bagay na yun ay pakikinabangan ng buong mundo, hindi lang po ang Pilipinas. Pero ngunit subalit na tapat, sinisigurado ko sa inyo na yung mga bagay na yan, hindi tayo ang magiging alipin, no? Kung hindi, paraan yan para magkaroon ng kalayaan ang bawat isa sa atin. Yung mga ano na yan, kasi sa totoo lang, no? Sa totoo lang, yung mga bagay na yan, ito naman kasing pamahalaan natin eh, di ba? Ito hindi ko sa sinisising pamahalaan, isa rin din yung iba eh, no? Mga sangkot din sa mga kakurimawan dyan. Hindi nyo na kailangan maghukay. Walang dapat hukayin, kaya nga no lifting eh. No? No lifting nga eh, di ba? But anyway, mga mahal kong kapatid, para po sa kalaman ng lahat, alam ko naman eh. No, alam ko naman po, lahat yan na monitor. Even our kilos ng government, saludo po ako kay mahal na PBBM, hindi man din siya perfect. Even our kapatid na Kibuloy, lahat ng nangyayari ay may dahilan ng Diyos, no? May dahilan siya. Mayroon siyang purpose. Kaya nga, 'di ba sa Bible, mabuti o masama, siya pa rin ang nagbigay ng kapahintulutan. Kaya sana yung mga nangyayari sa atin ay lesson po sa ating lahat. Uulitin ko, kahit anuman po ang personal na panukala ng nais ng tao, pag siya lang ang nagplano at hindi ang Panginoon, no? Mga taga Mindanao, yung iba, no, na talagang, wow, no, talagang gusto niyong ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, sa Visayas. Malabo po ang mangyari. Why? Tao ka lang, no? Hindi yan ang nais ng Diyos sa atin. Kung sa bagay, nandoon yung pagpipili, no? Lahat ng pinili ay pipiliin pa, lahat ng sinalay sa salay pa. Pero hindi po maaari na masunod ang panukala ng tao. Na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas. No? Ngunit subalit datapwat, meron pong tamang programa dyan. Wala pong, kasi nga sa Book of Kawikaan, di ba, wag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno at wag ninyong aagawan ang mga naulila nito, no? Sapagkat aagawin niya yan at ibabalik yan sa kanila, no? So sa iba dyan na yung mga function ninyo here in the Mindanao, na para sa akin hindi po kapayapaan ang dala nito kung hindi kaguluhan, no? Nakipag-connives kayo sa mga ibang bansa. Talaga kayo. Tingnan ninyo. Nalaman ngayon, no, na ganyan ang nangyari. So, I don't know, no? Kaya tinawagan natin yung isang kuya natin ngayon kung alam ba nila, no? Kung alam ba nila that 20 ka barko na pandigma mula sa China nandito na ngayon part ng Malaysia. At hindi natin alam kung ano yung pinaka-plan niya, hindi ko alam, no? Pero, mas maigi ng lagi tayong handa. Kaya tinanong ko ang kuya, no need to mention, kuya, alam ba ito ni Press? Alam ba ito? Alam ba nito ang ating national defense? Bakit parang wala akong narinig na na balita, na binalita ito, no? And according lang sa kanila, basta kaming taga Luzon, handa na kami. So, nung sinabi ko, Luzon lang pala ang naghanda. How about Mindanao? So, hindi siya kumibo. So, mga taga Mindanao, ipakita ninyo mga katapangan ninyo, yung mga pinagagawa ninyo, gusto ninyong ihiwalay ang Mindanao. Sige. Sige na. Kaya para magkita ang, kumaga sa Bisaya, magkita ang katag. Kaya tatapan nyo talaga, no? Dahil may mga baril kayo, may mga yaman kayo dyan. Kaya tatapan nyo talaga. Pero binabalaan ko kayo, Binabalaan ko kayo, anuman ang pagpaplano ng tao, ang Diyos pa rin ang masusunod. Ang sa akin lang, para sana magkaroon tayo ng katahimikan, mga kapwa ko, no, na mga maharlikans, huwag niyo pong isaksak sa mga kukotin yun na atin yan. Kaya po may hallmark yan, dahil nakaprogram po yan. And, take note,
Ito, ihahayag ko sa inyo, ha? Para sa mahal nating PBBM. Ano man ang dinanas, pero hindi pa po yan ngayon. Ang ating mahal na presidenteng PBBM, ito yung mensahe para sa ating lahat. Kahit araw-araw kayo dyan magsigig-sigaw, resign, resign. Ang tao walang magagawa kung ang Diyos talaga ang nagbigay ng kapahintulutan ng lahat ng mga mangyayari. Manatili pa rin ang ating mahal na presidenteng PBBM. Anyway, darating din ang panahon, ano bang sinabi ko sa inyo? Kung ang ating mahal na kapatid na Kibuloy ay sumuko nga, hindi niya yun kabiguan. Darating din ang tamang panahon na ang ating mahal na PBBM ay willing to step down. Uulitin ko, mag-i-step down din siya. Kung nagawa ni kapatid na Kibuloy, magagawa niya rin yan. Hindi kasi yan nangangahulugan na inyong pagkatalo. Bagkos yan ang sign of victory ninyo. At magiging modelo pa kayo sa aming lahat. No? But this time, ang ating kapatid na PBBM, ginagamit siya. No? Ginagamit siya at he is also the part of the prophecy. Wala tayong magagawa dyan. No? Itong nangyari kay kapatid, kaya nga anong sinabi nila? Maliwanag ang sinabi. No? Anong pagkasabi ng kanyang preacher? We are just playing our rules in this spiritual drama. No? Na lahat ang ating mga nangyari ngayon ay nakatakda na dapat mangyari. System is real. No? Pati yung mga ginto ninyo dyan, nakasystem na lahat yan. Kaya kahit magbalintong-balintong kayo dyan, no? Magbaback to zero pa rin tayo. No? Mga mahal kong kapatid, para doon kay mahal na kapatid na PBBM, ano man po ang hamon na nangyari sa ating mahal na kapatid na Kibuloy, meron din pong hamon para sa inyo. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan ay mangingibabaw at sumasa atin lahat, lalo na po sa inyo, mahal na PBBM. Darating din po sa inyo yan. Ibang script nga lang. pero magkaroon po ito ng ibang senaryo. Basta yung challenge, no? At meron pa. Makinig kayong lahat. Kung nangyari kay kapatid na Kibuloy na leader siya ng isang sikta, mayroon pang next. Sikat din ito. Sikat din po ito. Alam nyo, huwag kayong magagalit sa akin. No? Pinapahayag lang ang mga bagay-bagay. No? Merong susunod. Sino kaya itong grupo na ito? Sino kaya itong sikat na sikta na ito? Kung nangyari kay kapatid na Kibuloy, mangyayari din po sa inyo. Alam ninyo kung bakit? Lahat na kasi na mga tagong kalihim-lihiman ihahayag na kasi. Ginto pamor. No? Dahil sa mga kagintuan na yan, no? Nangalasing kayo. No? Nangalasing kayo sa kapangyarihan. Nangalasing kayo. No? Nangalasing kayo. Lahat ng mga bagay na yun na supposed to be, ang mga bagay na yun ay para sa buong sangkatauhan. Ngunit subalit datapot, anong ginawa nyo? No? Kaya nga, di ba yung sinabi ko yung vlog ko before, no? Di ba pinaliwanag ko na sa inyo yan? Bago nangyari kay Aguila, no? Kumusta na palang kaso nun? Biglang nanahimik din, no? Yung kay Aguila, lahat yon na-reveal natin yon. Yung pagsuko ng ating kapatid na Kibuloy, na-reveal. September 4, nag-vlog ako. September 8, nangyari yung pagsuko sa kanya. Ang medyo nakaka-offend lang, no? Kahit anong tago ninyo, hindi nyo may tatago ang katotohanan. Wala talaga si kapatid na Kibuloy sa KOGC, no? Maliwanag naman sinabi ng abogado niya nagaling sa labas, dumaan sila sa ilalim, no? Hindi nga alam. That is the scenario. Okay na rin yun, no? Ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. System is real. Kaya para dyan sa mga politiko na iba pa, na kunwari ay mga matitino, ay kahit anong pagmamaskara ninyo, matatanggalan kayo ng maskara. Kayo mismo ang gumawa ng mga bagay para ipahamak ninyo ang inyong sarili. Ngayon pa lang,
sinasabi ko na sa inyo, dapat ang ating pamahalaan, mahal na kapatid na PBBM, isa pang uulitin ko, ano man ang nangyari sa ating kapatid na Kibuloy, paintulot saan kay punta? Ayon. Thank you. Bibili ng merenda. Okay, ano man ang nangyari kay ating kapatid na Kibuloy, mangyayari din po yan sa ating mahal na kapatid na PBBM. No? At itong mga nangyari kay Kibuloy, sa pamamagitan yan, itaga nyo sa bato ang sasabihin ko. No? Lahat ng may sangkot dyan. No? Do you believe? Kaya nga alam ko naman eh. Yung iba magtataas ng kilay, imposible, ganito, ganyan. Alalahanin ninyo, nagmiminsahe lang po ako, Lidimin Canuto is basura lang din po ito. Without God, I am nothing. No? So, nagpaalala lang ako sa inyo. No? Lahat ng mga sangkot ng senaryo na yan. No? Mailalantad at mailalantad kayo. Ngayon, ang tanong, ano ang benefits nito na malalantad sila? Ito po ay bahagi upang magkaroon o patungo tayo sa divine government. Ano ba ang sinabi ko sa inyo noon? Hindi mangyayari ang divine government kung ating mismong mga sarili ay wala pong paghahayag ng ating mga tago dyan. Bulti mo mga libag ninyo, lalabas yan. Madideclare yan. Ay, Diyos ko, system is real. Okay? So, isa pa, uulitin ko, merong next. Sikat din ito na sikta. Malaking grupo din ito. Kung dinideklara ni KOGC ng 8 million sila, marami din to. Million members din to. International din to. Alam ninyo, 4 na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa. Bago mangyari yan, prophecy is prophecy, no? Magiging sinungaling ang ating Panginoon kung hindi matutupad yung mga prophecy na yan. Okay? At this time, pero ngunit, subalit datapot, kaya nga may babala, di ba? Kaya napag-isip ako doon sa sinabi ng ating kapatid, ang prophecy maaring mangyayari or hindi. Maybe, depende kung tayo ay hanapin natin ang buong katotohanan. Dahil yan ang magpapalaya sa ating lahat. No? Ang liwanag ng sinabi mismo ng KOGC na itong mga nangyayari sa ating buhay ngayon, lahat ito ay scripted, nakatakda na. We are just playing our rules in the spiritual drama. So lahat ng nangyayari sa atin ngayon ay nakascripted na yan. System is real. No? Kaya nga sabi ko sa inyo mga mahal kong kapatid, naalala ko yung isang kapatid natin, no? Si kapatid na Evelyn, na sabi niya, alam mo sis, yung mga prophecy siguro maiiwasan yan kapag ang tao maliwanagan. So, maski ako, no, so far ay maaaring tama siya, no? Kaya nga may babala, 'di ba? Para yung mga bagay na hindi dapat gagawin, maiwasan. Pero dahil sa pride ng tao, ayan, nagkalit-litsi na, no? So, magiging parte pa rin ang ating mahal na PBBM, no? Magiging bahagi pa rin siya, no? At ginagamit pa rin siya para sa kaayusan nating lahat at para kay mahal na kapatid na Kibuloy, kapatid, whatever it is, hindi naman kasi tayo perfect, no? Ano man ang mga accusation, no? Ay una, ikaw ang nakakaalam sa sarili mo at higit sa lahat ang Panginoon. At kung talagang walang sala, ilalabas naman ang buong katotohanan. At we are not perfect, no? Sana maging sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, negative man, para sa iba ay magiging aral ito ng bawat isa sa atin. Isa lang ibig sabihin yan. Mabuti o masama ang ginagawa ng tao, aanihin pa rin ng tao. Okay? God is justice. Okay?
yung mga tungkol sa mga stock, mga gold na mga stock na mga bankers, lahat kasi yan ay nakaprogram na, no? So, yung iba, medyo may mga pagkapilosopo or siguro curious lang talaga paano nangyari na yung mga gold na yan ay nakarating sa atin. May tamang sagot po dyan. Kaya nga po sa bangko, hinahanap nila ang source of origin. At Lidimin Canoto, ayon sa ipinagkaloob ng karunungan, handa po ako makipagtulungan para sa buong sangkatauhan, not only here in the Philippines but entire world. Ang kay Juan, kay Pedro, ibigay ang nararapat sa lahat ng mga karapat-dapat, lalo na ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi lang naman kasi yan para sa atin dahil ang Sushi Gold, no? Nakaprogram po yan, hindi lang po sa Pilipinas. Ang nangyari kasi dyan, parang tayo lang yung pinaka-host. Pero po, kahit po hallmark ng Amerika yan, sushi kasi is Amerika. Pero, ang kabuuan niya, nakaprogram po yan sa iba't ibang bansa. Okay? Kaya, pag halimbawa, tulad niyan, pinakialaman, ano? So, pag malaman sa ibang bansa, kasi kaya nga may mga satellite, di ba? Pag nalaman nila yan, magre-react yan. Kaya itong mga kaguluhan natin ngayon, may kinalaman po yan sa backup of metal. May kinalaman sa backup of metal, meron din pong kinalaman sa backup of gold. No? So, yun po yun. So, sana magiging leksyon ito at ako kasi may tama lang natin, ano? May mga bagay tayong, kung may mga pagkakamali man ay itama natin. Higit sa lahat, yung acceptance ang pinaka-importante. Kasi kung mayroon kang acceptance, no? Ay nandoon yung magbalik loob ka sa Panginoon. Susuko mo lahat sa Panginoon at magbalik loob sa Kanya pag mayroong acceptance sa sarili. Okay? So, itong mga kaganapan ngayon, no? At itong mga nasa Mindanao, na wala kay ibang ginawa, kundi puro kaguluhan ng mga nasa isip ninyo, no? Kayo ang magiging hari, kayo ang magiging sultan, kayo ang magiging ganito, kayo, tapos puro kayo pangungulikta ang alam ninyo sa mga, tapos ito namang iba, pangakuan ng posisyon, magiging queen, magiging king, magiging ganon. O, halimbawa na lang, ha? Itong kinikilala ninyong sultan, nanghingi sa inyo ng pera, tapos pangakuan ka, magiging queen ka. O paano yung asawa hindi magre-react? Kayo talaga. Ngayon, palibasa kasi mga ambisyosa kayo, mga ambisyoso kayo, kaya yan, magkandarapa kayo sa pangungulikta para ibigay ninyo dyan sa nangako sa inyong posisyon. Tapos bukas makalawa, ha? Mabalitaan ko na lang, kayo na naman ang nagpatayan dyan dahil sa posisyon. Tapos kawawang mga leader, no? Biglang maglaho yung nangako sa inyo dyan, bibigyan kayo ng posisyon, kawawa lang kayo. No? Mga lasing sa mga kung si Kuya Rolando Reyes pa, mga bulag, no? Kung aaminin nyo lang sa inyong mga sarili na mga bulag sa katotohanan, sa kanyo makikita ang liwanag. Hay nga pala sa ating mga brothers and sisters dyan, no? Thank you so much for always being with me. Maraming salamat sa mga patnubay nyo rin sa akin, sa inyong mga marami din salamat sa inyong mga advice sa akin, mga mahal kong kapatid. No, uulitin ko, happy 126th birthday kay The Still of a Part, ang tawag ko dyan sa kanya. No, bahala na, nagkarambol ang English, basta ang tawag ko sa kanya, The Still of the Part. Purin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kapatid, Lidimin, mabuhay kapatid na badet, no? I miss you and I love you with kapatid natin na nasa Hong Kong. Okay? Alam mo na kung sino yon. Nag-usap kami kanina, no? So, in a way, mga mahal kong kapatid, no? Ganun po yon, no? Kaya, para doon sa mga may hawak, ha? Alam ko naman eh. Alam ko naman, nayayabangan kayo sa akin, hindi po pagyabang yan. Nayayabangan kayo sa akin kasi, dahil, totoo naman sinabi ko eh, naubusan ng iba ng yaman, pati yabang, kayong iba nandun na sa sementeryo.
Maraming mga buhay ang nasira, maraming mga mag-asawang nagkahiwalay, maraming nagkasira ng relasyon just because of account there, account here, release here, release there. Talaga lang naman, kayo talaga. No? Bago ko makalimutan, kung merong sikta na susunod kay kapatid na Kibuloy na bulaga, sino kaya itong kauna-unahang organization na masasampulan? Ha? Kakanta na naman ito. Di ko kayang tanggapin. Ganun na naman to. Sino kaya ang kauna-unahang organization ang magiging ganito? Sino kayang organization na yan? No? Dahil sa pangungulikta, dahil sa mga release na yan, okay? Sino kaya to? Ang organization na ito. Ayan o, yan o, yan o, yan o, yan o. Maliwanag yan o. No? May order na kasi yan sa taas, mga mahal kong kapatid. September 12 bukas. May schedule for release. Sige na, pumasok na kayo sa bangko. Dali na! Pasok, pasok, pasok. Everybody's welcome. No? Everybody's welcome. Pasok na kayo sa mga bangko. No? Uulitin ko. Kung mayroong susunod kay kapatid na Kibuloy. Thank you, Dato. Kain tayo. Ayan, no? Turon. Okay? So, nandito ako. Nagmo-monitor. No? At, willing po ako, no? Para sa ating lahat. Yun na naman yun eh. The source of origin, no? Nandito na sa akin ang mga nandito na sa atin ang nandito na sa atin ang mga alam niyo na, mga naka-program. Kayo talaga, no? Para hindi tayo magkamali, mga mahal kong kapatid. At ang lahat na yan ay hindi may laman pala, thank you. At para hindi po tayo magkasala, sundin natin kung anong nasa program. Thank you so much, no? Ayan, sundin po natin, no? Yes, kapatid na baling, no? Binila nila ako ng turon. 4, simbolo ng 4 na elemento ng daigdig, 4 na direksyon ng daigdig. Charot. No? Mga at maraming dapat gagawin, kaya lang may mga bagay na meron mga dapat pupuntahan. So I pray, no, maraming dapat gagawin, kilos, no? Kaya mga mahal kong kapatid, mahal kapatid na PRRD, mahal kapatid na Sara Duterte, sa lahat ng ating mga kapatid, no? Ano man ang mga kaguluhan na yan, maayos din yan, no? Sabi ko nga, ganun talaga, no? Kasi ang pinagmulan natin, no? Ang pinagmulan talaga natin ay yung kay Adan na kay Eve, no? At saka sa magkakapatid, no? May negative doon, may positive doon. So wag tayong magtaka kung bakit ganito tayong kagulo. No? Randy Bautista, purirang nagsugod ng mga sinugo, purirang dakilang Ama at ang Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, no? Kay El Tauros at saka marami pang iba. Oy, makisuyo ako ha, pakishare ng aking video ngayon. Sana naintindihan ninyo ang aking sinasabi, no? At lalabas doon, dapat yung mga senado na yan, magkakasundo na yan. Huwag kayong magmalinis dyan, halos naman sa inyo, mga sangkot naman dyan sa mga ano na yan eh. Diyos ko, talaga lang. Kunwari pa kayo dyan. May iba naman dyan sa inyo, mga sangkot din naman sa mga treasure na yan eh. Talaga kayo. Para sa ating mahal na pamahalaan, para hindi na kayo Lord patawad, bigyan ko kayo ng sight. Bigyan ko kayo ng sight na pero hindi na kasi kailangan maghukay no lifting nga, di ba? So abangan nyo yan
no? Abangan nyo yan. Tatlo yung big bombastic release ko ngayong araw na to, no? Sa birthday ng ni Still the Part, no? Tatlo ang aking inihayag sa inyo. Una, ano man ang nangyari kay kapatid na Kibuloy, mangyayari yan sa ating mahal na presidente. Pero ibang senaryo. Ibig sabihin, dadaan ka rin sa paglilitis. Pero ngayon, pagbutihin nyo po ang inyong saludo po ako sa ginagawa ninyo ngayon, no? Para kay General Torre, no? Ay sinasaluduhan ko rin po ang ating mahal na kapatid na General Torre. Ginawa din po niya ang lahat ng abot niya makakaya at sa mga, no, nagnegosasyon para sa pagsuko ng ating mahal na kapatid na Kibuloy sa mga nangalaga sa kanya. Thank you so much din po, no? Sa mga kapatid natin. So, itong mga nangyari sa atin is, ano lang to? Mga scripted na baga sa mga buhay natin. Kaya, dapat mong alamin ang buong katotohanan upang ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Alam niyo ba sa kabila ng mga pangyayari na yan, magiging daan din yan para sa kalayaan ng bawat isa sa atin. No? So, ito yung sinasabi ko, negative. Let we make, no? Tama ba ang English ko? Let we make turn to positive. Okay? Ganun lang yun, mga mahal kong kapatid. No? May purpose ang Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Okay? Number 1, ano man ang nangyari kay kapatid na Kibuloy, mangyayari din to kay kapatid na PBBM, but not now. Kasi ginagamit pa siya ng Panginoon para sa kaayusan. Kahit araw-araw kayo magsigaw-sigaw dyan, no? Ang panukala ng Diyos ang masusunod. Pangalawa, no? Kung mayroong senaryo kay kapatid na Kibuloy, meron pang susunod na malaking organization nito, malaking sikta ng simbahan ito, marami din tong member, no? Sikat ito, no? Ano din yan, magkakabulgaran din yan pagdating ng ginto. Hay nako, basta. Pangatlo, ano ba yung pangatlo na sinabi ko sa inyo? No? Organization, mga foundation, mga grupo, release doon, release dito. Kanino kayang grupo ito ang masasampulan? Bulaga ang magugulat na lang kayo, oy, na news na. Sige, release pa more. Nako talaga kayo. Release pa more. Oh, bukas may schedule lang release ang FEDA para dyan sa mga accounts. Pasok na kayo, dali na. Pasok na kayo, everybody's welcome. Mangyayari naman yan basta, no? Simple lang eh. Kailangan natin magtulungan ng bawat isa. Walang magmalaki dito kung sino ka. Anak ka ni Pilato, royal blood ka, ang mahalaga dito, may takot ka sa Panginoon at sumunod sa kalooban ng ating katastasan. So, isang mapagpalang magandang hapon po. Yes, kapatid, ang isurrender kay Jesus Christ. Tama po yun. Okay? I-surrender natin sa ating Panginoon. So, ngayon, meron ako mga dapat lalakarin at meron lang inantay konti, no? Kasi, double time, no? Time is gold. Binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Binigyan tayo ng karunungan eh. Kaya kilos tayong mga tao. No? At ang global climate change, nandiyan pa rin yan. Okay? So, isang mapagpalang magandang hapon po sa ating lahat. Sana ba yun? Nawala. Sino pa ito? No? Sino dito? Kuha dito, Juanito Resurrection Marasigan, kay Maribel Collado Abis, thank you so much. Kay Luz Bulo San Miguel, kay Fi Puntalan, kay kapatid na Badet, kaintay kapatid Turon, kay Wilfredo Baltar Almaganzam, thank you so much. Nasa TikTok, thank you so much kapatid. At least nagpakumbaba siya, yes kapatid, no? Kaya katulad ng sinabi ko, ang kanyang pagsuko ay hindi po kabiguan ng kapatid na Kibuloy. That is the sign of his victory. Ayan na. Malo Gabaldon, kay Virgin Pilayo, kay Ligaspi ba yan? Kay Bilin Persia,
Anisita Gakutan, Jemalyn, Jamin Balangatan, thank you so much. Kay Ma'am Paulette, no, at marami pang iba. Thank you so much po.